Isang time traveler ang sinabi ang mga dapat nating abangan na mangyayari dito sa Pilipinas. Magiging maganda ba ito? Payapa o digmaan? Ano kaya? Yan ang tatalakayin natin ngayong araw, ang interview ng isang time traveler na tinatawag bilang Noah. Pero bago natin simulan ang video na ito, kung bago ka pa lang sa aming channel, i-hit mo na ang subscribe button. At kung interesado ka sa mga ganitong video, ay i-click mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod pang videos. Kung ikaw ay isang time traveler, ano ang una mong gagawin? Kung ako lang naman, aalamin ko agad ang mga numero na mananalo sa loto. Para pagbalik ko, tatayaan ko na agad. Biro lang. Balik tayo sa ating topic. Ano nga ba ang time traveler? Ang time traveler ay isang paraan na kayang makabalik o makapunta sa mga hinaharapang panahon. Napanood nyo na ba ang pelikulang Back to the Future na ginampanan ng bidang si Michael J. Fox at Christopher Lloyd? Inirelease ang pelikulang ito noong 1985 na pinapakita sa pelikula na pwede lumipad ang mga kotse sa hinaharap. At pwede ka din lumipad sa pagsakay lamang ng isang skateboard. Nakakapag-travel sila sa pamamagitan ng isang kotse na inimbento ni Christopher Lloyd. Naisip niyo na rin ba na pwede magkatotoo ng lahat ng yun? Hayaan niyo muna na ipakilala ko siya sa inyo. Si Noah ay nanggaling sa taon na 2030 at bumalik siya dito sa nakaraan upang maghatid sa atin ng impormasyon sa mga hinaharap. Si Noah ay pinakasikat na self-proclaimed professional na time traveler ngayon. Lumabas lamang siya noong November 2018. Ayon kay Noah, ang Pilipinas daw ay magiging pinuno ng kalahati ng Asia sa organisasyon ng iba't ibang bansa sa Asia. Kasama dito ang Brunei, India, Laos, Cambodia, Malaysia, Myanmar, Singapore, Thailand, at Vietnam. Magiging makapangyarihan daw itong mga bansang ito dahil sa mga pagkasanib-sanib nila. Sa madaling salita, magiging isang buong nation na kagaya ng United States ang ASEAN. At sinasabi nga niya na ang Pilipinas daw ang magiging pinuno ng mga bansang ito. Sa totoo lang ay inip na ako sa kung ano pa ba ang inobasyon ang ating matatamasa sa larangan ng teknolohiya, medisina, mga gadget, sa larangan ng pagkain o maging sa industriya. Kaya nga napakaganda sa atin na magkaroon ng isang time machine. Biruin mo, kung makakapaglakbay ka sa nakaraan, malamang madami ka talagang matututunan. Isa pang prediksyon ni Noah ay maging isang giant utopia ang bansang Pilipinas at hindi ka makakapaniwala sa transformation nito pagdating daw ng 2030. Gumamit na rin ang Pilipinas ng mga AI Police Task Force at overnight ito magpapatrol para lamang sa mga kaligtasan ng mga mamamayan. At mawawala na rin daw ang mga korupsyon dito sa ating bansa sa loob lamang ng isang gabi. Hindi ba kapanabik-nabik iyon? At magiging isang maganda at inspirasyonal na ang ating bansa. Yan ang mga sinabi niya sa interview sa kanya. Pero lagi nakataklob at nakablurred ang kanyang muka sa video. Dahil hinahanti nga siya ng mga kasamahan niya na nanggaling din sa taong 2030. Dagdag ko pa, hindi na siya makabalik sa taong 2030 dahil na-fail ang kanyang mission dito at na-stuck na siya sa ating panahon. Mapapanood nyo ang kanyang interview sa Apex TV, channel sa YouTube. Kung ikaw ang tatanungin, ano ang gagawin mo kung sakaling isa kang time traveler? Ibahagi mo ito sa baba. Dito na nagtatapos ang ating maikling video. Kung meron ka man natutunan sa ating video, huwag mo kalimutan mag-like, share, and subscribe. At kung may nalalaman ka pa tungkol sa mga time travelers, maaari mo itong i-comment sa baba. Maaari ka ring mag-suggest ng ilan pang misteryosong bagay para magawa natin ito ng video. Maraming salamat sa iyong panonood. Hanggang sa susunod.
By the way, kung gusto mo nga ma-shoutout sa ating next video, i-comment mo na ang iyong name sa baba. Salamat!